Extraordinary demonic activity. Mabilis lang to. Kasi hindi naman talaga ito ang pinunta ko rito eh. Gusto ko maramdaman niyo yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Extraordinary, 4. Infestation. Mga gumagalaw sa bahay na mga gamit. Extraordinary po yan. Diba? Infestation. Yung mga tumutunog na piano na wala namang tumutugtog. Gripong bumubukas mag-isa. Kadenang kinakaladkad. Yan. Ilaw na kumukurap. Pundido yon. Okay? Nandyan lang ngayon. Nalingat ka lang. Nawala na. Pero kung 500 yon, huwag mo isisi agad sa dyablo. Magnanakaw yon. Okay? Nag-guess niyo po? That's extraordinary demonic activity. Infestation. Sabihin niyo nga. Ang inaatake ng dyablo ay bahay, lugar, mga gamit, at mga hayop. Okay? Mga bahay, locations, lugar, yan, hayop, bagay. Okay? Yan ang inaatake ng dyablo. That's why, kung meron kayo nararamdaman sa bahay, infestation yon. Okay? Infestation. Pag meron kayo naaaninag, infestation. May nagpakita, infestation. Pero ito ang gusto ko sabihin sa inyo. Are you ready for this reality? Here it goes. Sa tuwing makakakita po kayo sa tahanan o saan man, halimbawa namatayan kayo, tapos sasabihin mo, alam mo, nagpakita siya sa akin dun sa kwarto. Di ba may mga ganong instances? Alam mo, naamoy ko yung pabango ni Lolo. Amoy alcampor. Yung kasi yung pinapahid niya. Kapag may mga nakita kayong ganyan, I tell you this, and this is the teaching of the Catholic Church, hindi po yan kaluluwa ng tao. Ulitin ko, huwag kayong matakot kasi hindi yan kaluluwa ng tao. Hindi po yan yung mga mahal nyo sa buhay. Kaya huwag kayong matakot. Ano po yun, Father? Simple lang, demonyo. Kinukuha nila ang anyo ng inyong mga mahal sa buhay para sa inyo'y magpakita. Huwag kayong palilin lang. Bakit? Sapagkat ang turo ng simbahan, kapag tayo'y namatay, ang kaluluwa natin, diretso na agad kung saan dapat pumunta. Langit, purgatorio, o impyerno. Agad-agad. Kaya hindi ho totoo yung mga ligaw na kaluluwa. Ghosts. Hindi totoo yan. Lahat yan, demonyo. Kinukuha ang anyo ng ating mga mahal sa buhay. Ngayong alam nyo na, baka hindi na magpakita sa inyo. Kasi alam nyo na. Okay? Kayo papalin lang. Kahit na itsura niya yon, sabihin mo, hindi, diablo ka eh. Hindi ka totoo. Kasi hindi pababayaan ng Diyos ang isang kaluluwang aali-aligid. No. Lahat yan accounted. Kayo nakikita nyo sa bahay nyo, hindi mo lolo yun. Dito nga lang ho sa Pilipinas yun eh, di ba? Sa Amerika, pag mayroong paru-paro, wow, what a butterfly. Very good colors. Dito sa Pilipinas, uy, lolo mo yan, huwag mo nga ano yan. Ang mga kasiraan ng ulo natin, ano? Kaya nga yung isang kwento eh, no? Yung isang nagpa-bless ng bahay, tinawag niya si Father. Pagdating doon sa bahay, sabi ng may-ari, Father, si Lola nagpapakita sa taas. Ah, okay. Sabi ni Father, pamilyar tong bahay mo. Sabi ng may-ari, opo, kayo po nag-bless nito 3 months ago. Ah, ganun ba? So, nagpapakita si Lola mo after 3 months nung binless natin. Opo. Tinanong ni Father yung may-ari, magkano ba yung stipend na binigay mo sa akin nun? Father, 300 po. Ah, good for 3 months lang talaga yon. Bigyan mo ako ng 2-4. 2 taong hindi magpapakita ang lolo mo. But wait, there's more. May promo ako ngayon eh.
bigyan mo ako ng 5,000, igagapos ko na ang lolo mo. Di totoo yun, ha? Pero pwede natin gawin yung Manjo. Sino gusto magpa-bless ng bahay? Punta niyo si Manjo, ha? Pag 300 lang binigay sa'yo, good for 3 months lang yon. Okay? Pero kung sino man ang magpakita, hindi po yon mahal natin sa buhay. Diablo po yon. Infestation yon. Pangalawa, oppression. Sino po ang mga nakakaramdam nito? Actually, ito yung atake ng Diablo na inaatake yung panglabas na aspeto ng buhay mo. Ibig sabihin, meron kang karamdaman na walang makitaan ng doktor na dahilan, mga ganon. O kaya paggising mo, meron ka na mga kalmot, bukol, na hindi mo naman alam kung saan galing. O kaya yung negosyo mo, hindi lumalago. O dili kaya yung relationship mo sa iba, hindi nagtatagal. Oppression po ang tawag doon. Which may lead to depression. Okay? So yun po, no? Oppression ang tawag doon. Na ikaw ay ginagambala ng Diablo sa panlabas na aspeto. Hindi pa malalim to. Saan ba galing yung kalmot mo? 3, madalas. Ayun, nakakakita ko nun. Hindi naman niya abot yung kalmot, pero meron. O paggising, may bukol. Baka nahulog ka. Okay? Mga ganun tipo. Oppression. Hindi ko masyadong palalalimin kasi napaka-rare din itong mga bagay nito. Obsession, mas malalim ng konti. Okay? Kung yung oppression, yung panlabas na aspeto, ito naman yung loob. Nandito rin yung nagkakaroon ka na ng depression nga, frustration, natutulala ka na, at ang pinakamatindi, may mga naririnig ka ng bulong sa sarili mo. Obsession yon. May nagkaroon ako ng ganitong pasyente, no? Na-obsess, kasi ang bulong niya naririnig, saksakin daw niya yung anak niya at gilitan ng leeg. Sabi ko, anong ginawa mo? Minsan parang gusto ko nang gawin buti na lang, nagpa-pray over. Okay? Obsession. From within. But the worst that the devil can do to the person is possession. Okay? Napaka-rare. Very rare. Siguro, 5%. But it happens. At ito po ang gusto ko pong linawin sa inyo para po mas maintindihan ninyo, kasi mas mahalaga to. Only the devil can possess the body of a person. I repeat, only the devil can possess the body of a person. The Blessed Virgin Mary, Jesus Christ, and the other saints, and even the angels, they do not possess people. Never in the history of the world or in the history of mankind did Jesus, Mary, the angels, the saints possess a person. No. Only the demon. Kaya huwag kayo maniniwala sa mga napapanood ninyo na sinaniba ng Santo Niño, ng Birheng Maria. Kapag sinabi sa akin yon, alam ko na agad, diablo yon. Nanlilin lang. Kaya tinan ninyo, napaka-careful po ng simbahan, lalo na sa mga apparitions ng Birheng Maria. Kasi kailangan i-prove talaga na ito'y galing sa Diyos. Kaya sa dami po ng mga apparitions ni Mary na isinabit sa Roma, iilan lang po ang talagang ina-approve. Baka hindi aabot sa mga daliri mo, sa kamay at paa. Hindi. Of course, Guadalupe, Fatima, Lourdes, mga ganyan, no? Yan, approved yan. Kasi matinding pag-aaral yan. Pero yung magpoposes sa tao, Santo Niño, hindi ho totoo yun. Bakit? Sapagkat ang Diyos at ang mga banal, ginagalang nila ang inyong kalayaan. They will not control you. Kaya yung mga sasabihin, ay doon, tuwing gantong araw ng buwan na ito, sinasaniban siya ni Jesus, lumapit tayo at magpagaling. Hindi ho totoo yun. Huwag kayong pupunta ron. Alam ko, may mga nanonood ng ganyan. Corina Sanchez at Jessica Soho, no? Yung bigla magsasabi, ako ang Santo Niño.
pahingi ng kinde. Para medyo Bisaya yung candy niya, no? Sabi niya, bakit yung candy mo kinde? Santo Niño de Cebu. Okay? So malinaw po huwag maniniwala sa possession ng sino-sinong banal. Only the demon can possess. Amen? Okay. Ngayon, number 3. Ano sa ba? 8:17 lang. Grabe naman. Hindi ba natin pwedeng fast forward? Inom lang ako. Paano nakapasok? Ito, mahalaga po. Bakit ko ituturo ito? Nang sa gayon, hindi nyo na maulit kung ano yung mga nagawa ninyo, kaya kayo ay na-afflict ng kalaban. Sige na, kunin mo na yung baso. Ikaw naman nagtatanong ka pa Iinom talaga ako maya-maya. Paano nakapasok? And I want you to carefully listen to this part. Yung 4 and 5, huwag kayong mag-alala, mabilis na lang yon. Tuloy-tuloy lang tayo sa 4 and 5. Pero ito, concentrate tayo. Bakit? Sapagkat nais kong ituro sa inyo na Diyos lamang ay sapat na sa buhay. Ulitin ko, Diyos lamang ay sapat na sa buhay. Huwag kang aasa sa ibang kapangyarihan maliban sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Okay. Paano nakapasok? Ang unang dahilan, kasi nga, inimbitahan mo. Father, inimbitahan? Opo, inimbitahan mo. Pero may natatandaan ka bang pagkakataon na sinulatan mo si Satanas at si Lucifer, invited ka, Please come to my home at this time. RSVP. Di ba wala? Bakit hindi wala kang naaalalang ganon? Sapagkat ang pagpasok ng kalaban, sikretohan lang. Hindi naman din magpapaalam sa iyo yan Depende na lang kung ikay magbubukas ng kahit maliit na puwang ng iyong pintuan. At kaya ko ibibigay ito para hindi kayo kailan may magbubukas na ng maliit na pintuan. Are you ready? Bato-bato sa langit, tama ay buti nga sa inyo. Pinatatamaan ko talaga kayo at wala akong pakialam kung magagalit kayo sa akin. I would rather hurt you with the truth than comfort you with a lie. Okay? Wala akong pakialam kung pagkatapos ito, magkagalit na tayo. Bahala ka. Basta sasabihin ko lang dito, ayon sa simbahang Katolika. And formation to Diba? Formation You have to be formed, you have to be informed. So, we invited the enemy in. By way of what? First, because you have been consulting occult people. Sino yung mga yon? Marami sa inyo palagay ko, ang kumonsulta na sa albularyo, mangtatawas, manghuhula, feng shui master, mga ganyan. And this is no laughing matter. Sapagkat kapag kumonsulta ka na sa mga taong ito, open ka na sa affliction ng diablo. Father Manjo, hindi ka occult person. Pero siguro sasang-ayon ka sa akin na hindi masyadong marami ang ikinukumpisal na sila'y nagpatawas. Kasi hindi nila alam na ito'y mali. Kala nila okay lang. Ano madalas ang kinukumpisal? Ayan, nangupit, nangurot, nanadyak. Nagalit po ako. Pero yung nagpatawas, nagpaalbularyo, hindi nila ikukumpisal yan. Kasi ang bulong ng diablo, okay lang yun. Kita nyo kung gaano katuso ang diablo? Hindi nyo ikukumpisal yan. But do you know that is against the first commandment? Yung mga kabataan dito na babae baka kayo magpahula. Occult person yon. Patawas. Wag na wag. Okay? Pangalawa,
Father, hindi ako mahilig sa mga atawas, albularyo, manghuhula, at mga faith healer. Wala sa akin yan. Hindi ako apektado niyan. Okay, tingnan natin itong pangalawa. By way of occult things. Ano to? Sapagkat marami tayong mga pampaswerte sa bahay. At nangingiti kayo. Sakit naman nun. Meron na, nangiti ka pa. Masama yun. Check nyo bahay nyo, ha? At hindi ako nagbibiro. Ayoko ng maraming pasyente. At madalas, kaya pala may ganon, mahilig sa pampaswerte. Mahilig sa mga elepanteng nakatingala. Mahilig sa mga palakang may kagat ng coin at mga pusang kumakaway. Yeah, totoo yun. Masakit yun sa Diyos. Masakit sa Diyos yun. Kasi, imbis na kapangyarihan niyang pagkatiwalaan mo, pinagkakatiwalaan mo bagay na hindi maka-Diyos. Katoliko nga, meron siyang Sacred Heart. May Our Lady of Light pa siya sa bahay, pero meron din palang Buddha at Bagwa. Ano yung mga lucky charms mo na tinuturing? Masama yan. Yung mga energy stones. Ano ba yun? Himalayan salt. Wow. Try not to laugh at this, especially if you have this. Kabahan ka na. Sapagkat nagbukas ka na ng pinto sa kalaban. Tanggalin mo na, kapatid. Surrender mo sa akin, lalo ko mahal yan. Ako nang bahalang magbenta. Higit sa lahat, ikumpisal mo. Kasi kawalan ho ng tiwala ito sa Diyos eh. Insulto sa Diyos yun eh. Ano yung tuwan-tuwa ako pag may mga nagpapa-house blessing? Yeah. Kasi binigyan nila ng panahon ang house blessing. Pero kadalasan after house blessing, okay, papaagaw tayo. Swerte to. Tapos magsasaboy ng ganon. Biglang sasabihin ng may-ari, teka lang, dapat papasok. Tinawag muna ang Diyos, tapos biglang meron namang ganyan. Pampaswerte daw. Pag ako nag-bless ng bahay nyo at nagsaboy ka ng pera, binuksan mo uli ang bahay mo sa Diablo. Wala na akong magagawa ron. Ikaw na bahala eh. Para baga sinasabi mo, Lord, alam ko makapangyarihan ka. Alam kong ikaw ang may likha ng lahat. Alam kong nidinig mo ang panalangin namin. Kaya alam, mabagal kang sumagot eh. Kaya pampaswerte mo na. Ay, kakahiya. Magpabagong taon na naman. Alam ko, marami kayong mga ilalagay na naman. 12 bilog. Pero galing sa misa yon, magsisimba yon. Pero pag uwi ng bahay, nakompleto mo yung 12 prutas na bilog. Ay, teka lang. Alam ko nasa isip nyo. Nababasa ko eh. Ano? Father, wala namang mawawala. Sira ulo ka uli. Bakit? May nawawala. At ang nawawala ay ang pinakamahalaga pa. Ano yon? Yung iyong buong pagtitiwala sa Diyos lamang. Yon ang nawawala. Kaya mo sabihin wala namang mawawala. Bulong din sa'yo ng Diablo yon. Gawin mo na, wala namang mawawala. Next. Occult places. Mga lugar kung saan naglaro ng Ouija board, Spirit of the Glass, abortion clinics, mga ganyan tipo. Yung mga kung saan nagpapat session ng mga addict,
Occult places yan. Places kung saan may binarel, may pinatay, may ni-rape. Yan. They become occult places. Why? Because the devil remains in that place after the sin was committed. Kaya ho ang ilang lugar, ine-exorcise, bine-bless. Kaya ingat ho sa pagbili ng bahay. Bakit kaya murang binenta? Magduda ka na. May nangyari doon. Ako ho, may nakaschedule ako, no? Meron akong pupuntahan. Mabigat-bigat. Meron nagpakamatay. Okay? Sabi ko, kapag inano ko na yung bahay, in-exercise ko, walang sasama sa akin. Ako lang at yung mga team sapagkat i-insensohan ko. Bakit, Father? Magpapakita nyo yung nagpakamatay? Hindi nga yun yun. The evil of the crime, the evil of the suicide is still there. Kaya yung mga tumira, nagkasakit yung iba, nawala yung trabaho, negosyo. Kasi nga, it's an occult place. Next, occult practices. Hindi ako magdadalawang isip na banggitin ito, kahit makasakit ako, pasintabi po sa mga architect at sa mga engineer, hindi ho tama yung ginagawa niyong pagpapadugo sa pundasyon ng bahay na gagawin o ng building. It's an occult practice. You open the door for the devil because you are offering blood from animals. And blood is like a pact. Kasunduan sa diablo. Alam ko, sinasabi, kaya ho may dugo na binubuhos para wala nang maaksidente at wala nang ibang dugong dadanak kasi may dugo ng inalay. Diba? Ang tanong ko naman, kung Katoliko ka, meron naman po tayong groundbreaking rights. Tumawag ka ng pare para gawin yung groundbreaking rights. At kung dugo lang ang pag-uusapan, hindi pa ba sapat yung dugo ni Jesus na dumanak para sa mundo para tayo iligtas sa anumang kapahamakan? Kung nagdarasal ka, kung uunahin mo ang Diyos, lalo tigit sa pagpapagawa mo ng structure na yan, paano ka naman maaksidente? Protektado ka ng Panginoon. Occult practices. Bahagi rin po ng occult practice yung mga pagpapasaboy at isa pa yung pagpapaputok kapag bagong taon. Yan. By the way, bakit daw nagpapaputok pag bagong taon? Para? Para palayasin ang? Yan ang alam nyo. Dati yung alam ko eh. Pero nung nag-i-exorcist ako, lalo na naging pare, is the other way around. In lighting firecrackers and having this occult practice, you attract more demons into your home and into your life. Kasi, naniwala ka na sa practice na yon. That becomes occult. Tsaka logic lang. Di ba sabi mo kaya ka nagpaputok para umalis sa masamang spirito? Nagpapaputok ka sa labas ng bahay. Saan pupunta? Di sa loob. Kaya sa December 31, sa loob ka ng bahay magpaputok. Pag kayo nasunugan, huwag nyo kong sisisihin, ha? Pero did you get the point? And finally, we invited the enemy in by way of occult beliefs. In short, at siguro mas makaka-relate kayo pag sinabi kong pamahiin. Ay, nako, kadaming ganyan sa Pinoy. Pustahan tayo, kapag nagbigay ako ng example, ngingiti uli kayo. Kasi hindi nyo pa nare-realize kung gaano kabigat ito, lalo tigit laban sa unang utos ng Diyos. Anong mga pamahiin? Dami.
Ikot ang plato pag aalis siya. Tingnan nyo, tumawa pa nga kayo. Tanong, ano ba mas malakas? Espiritu Santo o inikot na plato? Ano po? Inikot na plato? Bakit may ikot yung plato? Eh di pagdasal mo, na wala mangyari. Di ba? Ano naman kinalaman ng inikot na plato sa kaligtasan ng mahal mo sa buhay na umalis? Sabihin mo kay Our Lady of Peace and Good Voyage, gabayan niyo siya nang siya'y makarating uli sa bahay ng masaya at mapayapa. Hindi yung plato. Walang gagawin yon. Okay? Ano pa? Huwag daw siyang pagliligpitan kaya siya hindi makapag-asawa. Tanggapin mo na. Pangit ka talaga. Joke. Joke lang. Okay? Hindi naman totoo yun eh. Lalo pag may namatay, no? Sure ball to. Ang dami, meron tayong burulan dito. Nako, baka nga sa dinami-dami na rin ang pinuntahan ni Father Manjo na patay, wala pang naghatid sa kanya sa sasakyan. Di ba? Kasi bawal daw maghatid. Bawal kumuha ng pagkain galing sa burol. Alam nyo, kaya lang po bawal magdala ng pagkain galing sa burol, marami pang dadating. Huwag kang kumuha dyan at mag-uwi. 5 araw pa ibuburol. Pero dami nating pamahiin. No? Halimbawa, nanggaling kayo doon, meron kayong binisita. Pustahan, dadaan muna kayo sa McDo. Bakit? Tama, alam nyo? Pagpag. Mga kapatid, superstitions, occult beliefs go against the first commandment. Well, hindi ko ma-check kung pagkatapos nito ay iiwasan nyo na ang mga pamahingin. Pero bahala po kayo. Pero sana ikumpisal nyo. Sapagkat hindi totoo mga pamahingin na yan. Kung talaga nagtitiwala ka sa kapangyarihan ng Diyos, wala ang mga pamahingin na yan. Yung mga feng shui, bawal ang CR sa taulunan ng kama. Bawal ang makatapat na pinto. Kalokohan. Ba't Father hindi ka naniniwala? Kasi sa Diyos lang ako naniniwala. At ang Diyos lagi nagbabantay sa atin. Hindi niya ako pababayaan. Kaya nung na-assign po ako sa Nangka, Marikina, pinarenovate po yung kwarto ko. Lahat ng bawal sa feng shui, ginawa ko. Buhay pa ako. Yung CR ko nasa ulo na ng kama, may pintong magkatapat. Bawal daw yun sa feng shui eh. Wala akong pakialam. Sapagkat ang pinaniniwalaan ko ay Diyos lamang. If you believe in God only, you will be protected. And you have to believe in the love of God and the power of God over the evil one. Kaya huminsan para tayong siraulo eh, no? Bakit? Kapag naglilibing, bago ilagay yung ihugos yung bangkay, pinapalukso muna yung mga bata sa ibabaw. Diba sa ilalim pa eh. Sabi sa akin ng isang funeral coordinator, kasi sumunod ako hanggang sa sementeryo eh. Kaibigan ko kasi yung tatay ng kaibigan ko namatay. So pagdating po namin doon, I gave the last prayers. At bago po inilibing, bago ibinaba, tinanong ako nung coordinator, no? Bumulong pa eh, Father, puputuli na ba yung rosaryuhan? Sabi ko, bakit po? Kasi parang wala nang sumunod. Sabi ko, imposible naman walang sumunod dyan. May susunod talaga dyan. Anong gusto mo? Yung mga kamag-anak, 300 years old na? Hindi pa rin nasusundan? Kapuputol mo ng rosaryuhan? Sabi ko sa kanya, alam mo yung trabaho mo, okay sana, pero huwag ka maniwala ron. Sapagkat hindi totoo yun. Ewan ko kung natuto siya. Pero pamahiin yun eh. No? Well, it's up to you. Take it or leave it. But what I am saying is this.
Kapag ginawa nyo ito, prone na kayo sa affliction ng diablo. And that's a good news for you. If you continue to do this, take it or leave it. Ang mahalaga, pinaalam ko sa inyo ngayon. Okay? At pangalawa, huli, sa number 3, hindi mo man inimbitahan, pinadala naman sa'yo. At ang mga tinatablan ay yung dati ng open dahil siya'y nagpapasok sa diablo. Kita niyo yung connectedness? Dahil ikaw ay nag-imbita, naging bukas ka, anuman ngayon ang ipadala sa'yo, tatamaan ka. Now you are prone to any demon that will be sent to you. Paano yun? By way of what? Witchcraft. And there are people in this world, in this country, in this part of the Philippines, in our diocese, na may mga kakayahang mangkulam. Kumain na kayo? Anong kulam nyo? Ulam ba yan? So ingat po sa mga makakalaban, ha? Baka may kakayahan sa witchcraft. Tapos hindi kayo protected. Tapos kambata ka. Dapat protected, ha? Father, paano po ipoprotektahan sarili ko? Ay, madaling-madali lang. Naniwala kayo, madaling-madali lang. Naniniwala kayo, madali lang? Ha? Father, paano ko po protektahan sarili ko? Dalawa lang. Are you listening? Magsimba ka at mangumanyon at mangumpisal ka. Ay, ayoko na. Well, take it or leave it. Kaya ako bilang exorcist, nangungumpisal ako at least buwan-buwan. That's my protection. Nagmimisa naman ako araw-araw halos. Minsan nakakaligtaan ko eh. Lalo pag nasa bakasyon, di ko nadala yung maskit ko. Okay? But you have to be protected. Go to confession. Go to Mass. Receive communion. Say your daily prayers. Protect yourselves. That's it. Simple lang, no? Simple nga ba? Next. Curses. Hindi man tayo lahat marunong mangkulam, pero lahat kayo may kakayahang sumumpa ng kapwa. Tandaan niyo yan. You can curse anyone, but you should not do that because it's like sending the devil to the person. And once the person is not protected, they will be hit by the curse. But, listen carefully. If you curse someone and that someone is protected, your curse will go back to you. Either way, protected man siya o hindi, tatamaan ka rin. Doble nga lang pag protektado siya. Kaya yung mga simpleng sasabihin mo, mamatay ka na sana, that's a curse. Bawiin mo yon. Sa harap ng Adoration Chapel, pumunta ka ron. Sabihin mo, Lord, binabawi ko na yung binitawan ko salita in front of the Blessed Sacrament. Binabawi ko na po. Lalo't higit, kung ang curse ay nangyari sa loob ng pamilya, mas mabilis, mas masama, at doble pa. Don't curse a family member. It is double, worse, faster. Kaya yung mga nanay, nagalit sa anak, isinumpa, nako, matinding tama yon. Kapatid sa kapatid, matinding tama yon. At naniniwala ba kayo? Pare sa laiko, malupit din yon. Grabe. Pero may parusa po ang susumpa sa pari. Yeah, totoo yun. Kaya mahalin nyo si Ali at si Manjo. Bigyan nyo ng donation.
Sapagkat pag kinurse mo ang isang pari, hindi mo ikatutuwa ito. Hindi ka magtatagumpay. Alam ko, masasama kami. Hindi rin tama ang pamumuhay namin. Bastos din kami. Masama rin kaming tao. Minsan wala rin kaming galang. Kami rin ay masungit. Pero nasa Biblia, Psalm 105:15. Ulitin ko. Psalm 105:15. Do not touch my anointed ones. To my prophets, do no harm. Hindi po ito pananakot Yun nakalagay sa Bible Okay? Kasi po yung pari, pinili yan kahit papaano. Kahit masama yan. Kahit masama kami. Evil eye. Do you know this? Sa madaling sabi, usog. Usog. Yung pag masakit pa yung silya, masikip yung upuan, usog. Para may ibang makaupo. Yung mga tinitingnan lang na gano'n, no? Sinasaktan ng tiyan, usog. Totoo yan. Totoo yan. It's a form of a curse. But in the form of a, para bagang evil spirit being sent to the person. Evil eye. Balis. Di ba? And finally, spells. Mga bulong. Sikat to sa Quiapo. Gayuma. Alam niyo yung gayuma? Masakit to sa tuhod. Rayuma ba yun? Mali. Okay, gayuma. Okay? So ito po yung mga pamamaraan kung paano ang diablo pinadadala. So para hindi ka tamaan nito, be protected. Sinabi ko na naman kung ano yung protection, di ba? Pananalangin, pangungumpisal, pagsisimba, pangungumunyon, tsaka maging mabait ka sa kapwa. Okay? Hindi ka tatablan. Pag tinablan ka, baka kasi kung ano ginagawa mo. Now, tapusin na natin. Hindi na ako aabot ng 12. Sino mga kakampi? Okay lang, malaman nyo ang mga tatakbuhan natin sa spiritual warfare na ito para alam nyo kung sino ang ating mga talagang pwede maging pananggalang laban sa kalaban. Of course, una-una na sa lahat, yung commander natin sa laban na ito, no other than Jesus Christ. Okay? Our Master. The name of Jesus, so powerful, right? Amen? Okay. Next, I promise myself that I will never fight the devil again without this. Inom lang. I will never fight again the devil without the Blessed Mother, Our Lady of Light. Okay? Takot ang diablo kay Maria. Tandaan niyo yan. Kita niyo nga yung drawing ni Amarsolo. Parang yan lang yata yung ni Mary na merong talagang diablo sa ilalim. No? Tsaka nung nag-conference po kami sa UST lately, sinabi po namin doon, observation din ang lahat, that in every exorcism, Mary is already there to help the priest. She goes rushing to every exorcism because she is designed to defeat the devil. Next, alam niyo po, sa ating buhay bilang Kristiyano, Katoliko, meron tayong mga tinatakbuhan na santo sa isang partikular na pangangailangan. Tama? For example, sino ang patron ng mga magsasaka? San Isidro Cobrador. Labrador. Cobrador tuloy. Tama, no? San Isidro Labrador. Mga bagay na nawawala. Sino? Antonio.
Antonio de Praga. Hindi, Antonio de Padua. Sino naman yung patron of priests? Of course, ang aming parokya. Di ba, no? Sa bawat pangangailangan, may partikular na santo. At yan ang tinuturo ng simbahan. Takbuhan natin sila kung may pangangailangan. Sino yung mga santo for desperate cases? Yung mga pupunta sa Maynila. St. Jude. Sino yung woman counterpart? Santa Rita de Cassia. Okay? Si Santa Rita de Cassia, manalangin kayo sa kanya kapag yung damit hindi nakasya. At yay magkakasya. Alam nyo, ilang taon ko palang nalaman, hindi ko alam kung alam nila Manjo ito, San Carlos Borromeo, kung saan kami nag-aral nila, Monsignor Henry, no? Monsignor Arnel, San Carlos Borromeo, patron pala ng mga, alam nyo kung ano? Obese. Mga sobrang taba. Yeah, San Carlos Borromeo. Kailangan magdasal tayo dito. So, gano'n, no? So, gano'n, no? Sa isang pangangailangan, may santong tinatakbuhan. But do you know that with this saint, you can ask anything, everything. Si St. Thomas Aquinas nagsabi nito, sa santong ito, kahit ano, pwede mong hilingin. And that is St. Joseph. Okay? Kahit ano. And I'm proud to tell you, I am a spoiled brat to St. Joseph. Halos lahat ng hiningi ko sa mamang ito, binigay. Kaya tinatakbuhan ko yan kapag mayroong exorcism. The terror of demons. Okay? Of course, St. Michael. Sa exorcism to, liberation. Kabisado niyo St. Michael prayer? Okay, good. Sure? Tagalog, Latin, English? Okay. Alam niyo, St. Michael, madalas kong gamitin to Bakit? Hindi lang sa exorcism, pero minsan kapag I am caught in traffic at kailangan ko makarating sa lugar, I pray to St. Michael. At alam niyo, parang hinahawi ang daan. Wow. Pagdating ko sa lugar, wala pang tao. Hindi pa na dun. Mali. Alam niyo, may nangyari ng ganun Nag-usap kami ni Father Rock. Pare, dito yung exorcism. Sabi ko, sige pare, punta na lang ako dyan. Tanda-tanda ko yun ang usapan. No? Ngayon, pumunta ngayon ako doon sa lugar kung saan nag-usap. Nagtataka ako, walang traffic. Usually, natatraffic ako Tsaka may aberya. Sabi ko, napaka-smooth naman. Alam niyo kung bakit? Ang huli palang usapan, doon sa parish ko. Si Rock nandun, ako umalis. Sabi ko, Pards, ba't nandiyan ka? Dito usapan natin Sabi ko, ginulo na naman tayo ako. No? So, bumalik ako, doon na nagka-aberya. But with the help of St. Michael, nakaraos naman. Sino pa? Kilala niyo yan. Lakas niyan. Sino pa? Siyempre. Huwag niyo kakalimutan yan. Terror din yan ng demonyo. Isa pa, Gemma Galgani. Hindi ko alam kung kilala niyo to. I-search ninyo, matindi yan. Okay? Binibigay ko na lang Hindi ko naman kailangan sabihin ng buhay nila Catherine of Siena. Lalo na ito, Teresa of Avila. Anthony of the Desert, parokya sa Town and Country, bago, kay Father Roy Crucero. San Antonio Abad, siya yun. Ito, favorite ko. Of course, Benedictine medal, sino may suot? Good. Lunukin nyo.
At sabihin nyo, Darna. Saint Benedict, malakas to. Matindi yan. Sino pa at pwede pa nating lapitan? Eto, guardian angels nyo. Huwag nyo kakalimutan yung dasal. We all have our own guardian angels, right? Run to him. Run to her. O sino pa man yan. They are more than willing to help us than for us to ask for their help. Sino pa? Yan. Ano ibig sabihin nito? Kung meron kang sariling patron saint na hindi ko nabanggit dito, malakas yun para sa'yo. Ibig sabihin, para sa'yo. Maaring hindi siya malakas sa akin, pero sa'yo na may debosyon sa Kanya, kahit hindi ko po nabanggit dito, at least particular yun na malakas sa'yo. Alam niyo po si Father Gabriel Amorth, exorcist ng Vatican, kapag tinatawag daw niya si Saint Michael, parang walang effect yung exorcism. Pero pag si Saint Gabriel na, mabilis. Kasi pangalan niya, Gabriel. Get the point? So if you are praying to Saint Therese of the Child Jesus, if you are praying to Saint Anthony of Padua, if you are praying to Saint Lorenzo Ruiz, don't stop your devotion because there are your warriors for spiritual warfare. Diba may iba kayong mga santo na hindi ko binanggit? Santa Filomena. Matindi rin yan. Okay? Kaya huwag nyo ititigil ang pananalangin sa kanila. Sino pa ho santo nyo? Santa Mesa. Patampaan nun. Mga bata, Santa Claus. Sino pa? Meron pa ba? Wala na. Number 5, and finally, ay salamat, natapos din. Woo! Paano tayo mananalo? Sabi ng ilan, just ignore the devil and the devil will leave you alone. Pinicturean nyo na? O ulitin nyo yung picture. Wrong. Mali yan. Hindi totoo na wag mong galawin ng diablo, hindi ka rin gagalawin. Eto ang totoo. If you fight the devil, then the devil will be afraid of you. You want to learn how to fight? Mahina na. Ayaw na nila lumaban. You want to learn how to fight? Kasi po, nandito na rin lang kayo. This is what I promise you. Are you listening? This is what I promise you. Dahil nakinig kayo sa akin ngayon, and this will make you happy. After this, you are all targets of the devil. Yes. Be proud. Be proud. Sapagkat ang ginagambala ng diablo ay mga taong sa Diyos. Kapag ikay sa diablo na, hindi ka nagagambalain. Hindi ka na target. Bakit ka pa tatargetin? Sa Kanya ka na. Pero kung sa Diyos ka, target ka talaga. Ngayon, natuto ka pa. Lumaban ka. Fight for the people at home. Ikaw yung umatende, pasensya ka. In-invite ako pasensya kayo. Handa na kayong lumaban. Tama? So we must have our weapons. I'll give you the swords. Okay? Kanina binanggit ko na yung shield Ano? Simple lang, di ba? Dasal, kumpisal, mabuting asal, misa, komunyon. Shield nyo yun. Okay? Pero ito naman yung swords. At mamaya, bebless natin ang mga sacramentals nyo. Letter S, salt. Ito po ang mga bibigay ko, mga approve lang ng simbahan, Wag kayo magdadagdag ng kung ano pa man. Wala ritong bawang tsaka buntot pagi, Mga kasiraan na naman ang ulo yan. Kapapanood ninyo ng shake, rattle, and roll yan. Exercise, bless, salt. Paano ginagamit? Sa bahay. Sprinkle nyo sa corners.
Sa ilalim ng kama, pwede. Pag binabangungot yung tao, pwede. Kapag ikaw binabangungot minsan, kumurot ka ng kaunti, kainin mo. Pag matindi yung panaginip mo, 3 kilo, kainin mo. Hindi naman. Kurot lang, kain. Dasal. Saint Michael, kay Maria, Angel of God. Yan ang mga dasal. Pag may mga nightmares, meron din dyan. Salt. It should be exorcised and blessed. Next, W. Ano yung W? Water. Preferably, tubig na naiinom. Exorcise, blessed. How do you use this? Pwede mong sprinkle sa bahay. Pag may bisita, alukin mo. Pag may affliction yan, hindi niya inumin yon. Yeah. May magpapabless ng water? Okay. Water. Next. Oil. Exercise blessed oil. Okay? Paano ginagamit? Trace the sign of the cross sa mga dingding, bintana, pinto. Noon ng mga batang maliliit. Pagpalamura sa dila. Gawin nyo to sa bahay ninyo. Lagyan nyo yung bahay nyo ng salt, water, oil. Sinisiguro ko sa inyo, aalis ang masamang spirito. Makikita mo, nag-iimpake na ang biyanan mo. Hindi, may pupuntahan lang. Kayo naman, masyado naman kayo. Buti na lang, wala akong biyanan. Okay, yun ang oil, ha? R. Relics. Pero hindi lahat pwedeng magkaroon nito, ha? It must be for public veneration. But I, as an exorcist, I requested some priests para mabigyan po ako ng relic for exorcism. And by the grace of God, I was able to acquire a relic of Saint Padre Pio, yung kanyang dugo at tubig na nasa isang cloth. The skin of Saint Anthony of Padua, part of the body of Saint Gemma Galgani, of John Vianney, binigyan po ako ni Bishop Roberto, and the rock that came from the cave of Saint Michael where he appeared. So, ginagamit ko po yon for exorcism. At any rate, kung wala po kayo nito, huwag kayong mag-alala. Okay lang? Huwag kayong kukurot sa biyanan nyo at relic yon. Hindi. D. Ito yung sinasabi ko po, na instead of mga pampaswerte, maglagay sa bahay ng mga devotional images or divine images. Like an image of a saint. Not necessarily Padre Pio, pero mga imahe ng mga banal sa tahanan. Imahe ng mga anghel. 3 lang na pangalan. Imahe ng mahal na Birheng Maria. Parokyano kayo dito. Sana naman may larawan kayo sa bahay ng Our Lady of Light. No? Or kung hindi man, edi yung mga idol ninyong mga title ni Mary. Ako po, just a sharing, my favorite is Our Lady of Guadalupe. Okay? And of course, wag naman sanang mawala ang imahin ng Panginoong Jesus sa bahay nyo. Ha? Dami naman yan eh. Santo Niño, Divine Mercy. Meron doon ano? Sacred Heart, Christ the King. Yan. Ingatan po yung mga Santo Niño, ha? Na mga counterfeit. Ibig sabihin, pati po yung mga Santo Niño, pinapakialaman ng diablo yan. Alam niyo po yung Santo Niño de la Suerte? Yung paanan na Santo Niño, may mga pera. Superstitious yun, huwag ganun. Mas safe po kung titingnan niyo po yung Santo Niño na galing sa Cebu, ganyan, de Praga. Okay? And finally, sacred objects. What are these? At ito po ang mga ilan sa pinapayagan na simbahan lang. Of course, candles. Exorcise blessed candles. Incense. Hindi po yung pang-inchik, ha? Alam niyo yung mga pula? Hindi yun, ha? Superstitious yun. New Age yun. Ito, insenso ng simbahan.
Ayan. Do you have that? Nakita niyo yung likod? May mga letters, no? Ano pa? Yan. Oh, may mga nagsusuot niyan? Yan. 2 medalya na pinapayagan ng simbahan, ha? Benedictine and the Miraculous Medal. Scapular. Meron kayo suot? Okay. Rosary, syempre. I can't imagine a Catholic not owning a rosary. No? Sana naman kung kayo Katoliko, church worker pa, dapat meron kayong rosaryuhan. Okay? At hindi sinusuot yan, dinadasal yan. Di ba, mga hip-hop sinusuot eh. Sabi ko, okay lang, sige, suot nyo. Basta magdarasal kayong gumagana, namin. Do you have Bible at home? The Word of God. Okay? May Bible kayo sa bahay? Malikabok? Yes daw. Sabi ko na, hindi binabasa eh. 2 lang naman ho ang Bible eh. Maalikabok para sa Katoliko at amoy kilikili para sa born again. Kasi lagi nakaipit dito yan eh. Sa atin, maalikabok. Bell. Ako po, mula nung nag-i-exorcist 10 years ago, tuwing December 31, pagkagat ng alas 12, after kneeling down before an image of the crucifix, I go around the convent and ring the bell. Matindi pong pangtaboy ng masamang spirito ang exorcised blessed bell. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit ang mga simbahan may bell? Kasi hindi lang ito pangtawag ng tao, pangtaboy din to ng masamang spirito. At yun ang prayer sa mga bells, na sa tuwing ito'y tutunog, ang lahat ng mga diablo sa paligid nito ay magkalasan at umalis. Kaya kung sa tulog na bell, naaasiwa ka, mag-isip-isip ka. Tumutunog ba bell dito? Yung mga malapit dito, baka nasabi, lakas naman ng bell na yun. Eh, tingnan mo, baka diablo ka. And of course, the crucifix. Wag na wag mawawala sana sa tahanan ng isang Katoliko, Kristiyano, ang crucifix. Alam niyo kung bakit? Sapagkat sa tuwing makikita mo ang crucifix, ito sana'y magpaalala ng iyong halaga. That is your tag price. What do you mean, Father? Di ba yung mga items sa grocery, may tag price yan eh. Ito ang kanyang halaga. Pero ikaw, yung banal na krus, ganyan kakahalaga. Sapagkat isang Diyos ang namatay para sa iyo. That's how precious you are. No? You get that? And so, the mission of every exorcism ministry is only one thing. Ano? Sumikat yung exorcist? Hindi. Ano? Na yung na-possess ay sabihin nating o na-oppress, na-infest, for a time, pumunta lang doon para siya gumaling pansamantala? Hindi. The mission is this: to lead the victim back to God. Not through